So, good morning ulit at good evening kung saan man yung mga kapatiran natin sumusunod sa YouTube channel natin uh, worldwide or nationwide. Topic natin ngayong umaga itong continuation ng last Sunday sa Psalm number 24, which is the Son of Man, equated dito sa Psalm 24 as the King of Glory. We have studied itong early part ng Psalm number 24. At ngayong umaga, we will study also dito pong mula verse number 3 hanggang verse number 6. Okay, so by way of introduction, nalaman natin last Sunday that this particular psalm is ancient of origin. Kaya if we try to study ito pong Psalm number 24, we ought to study it within its ancient context na napag-aralan natin last Sunday. So if you would like to review, puntahan nyo lang po ang ating YouTube channel natin at i-type itong title ng Son of Man as the King of Glory. Yan po ang part 1 nitong Psalm number 24. Ngayong umaga, part 2 po tayo mula verse number 3 hanggang verse number 6, where the psalmist says, "Who shall ascend into the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. He shall receive the blessing from the Lord, and righteousness from God of his salvation. This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob, Sila." Sabi diyan sa ating mga verses mula verse 3 hanggang verse number 6. So, particular generation was mentioned here, the generation that seek the Lord, sabi sa verse number 6. Na po, lumipas na, dumating na yung iba't ibang generation. Asan na generation na ba tayo ngayon? Tapos na yung Gen Z eh. Di ba? Tapos na ang Gen Z. Ano naman ngayon? Tapos na rin yung Generation X. Ano ba ang generation na ngayon? Regardless, ito pong verse number 6 binabanggit. Ito pong generation that seek the Lord. Sabi po dyan sa verse number 6, mga kapatid. Okay, so today, continuation of the said topic, ito pong Old Testament homologeo, as mentioned dito sa verse number 3 hanggang verse number 6. Ano ba itong Old Testament homologeo? Okay, so we are going to study, of course, in every study of the scripture, we observe the eclectic version of the Bible. That means we employ ito pong 5,400 variants that are digitalized under dito po sa CSNTM, and as based upon doon po sa fragmentation of the scriptures during 100 AD, at collated sa ating generation. Ano po? So to arrive to the correct meaning of the said scriptures or particular topic of the Bible, we need to employ such principles. Ano po? We do not observe mainly ito pong rules of or the laws of philosophy. We do not employ philosophy in interpreting the scripture. Ano po? So philosophy is just secondary.
At primary rules of interpretation natin yung eclectic version of the Bible. So without itong papag-aralan natin mula verse number 3 hanggang verse number 6, at sana hindi maputol yung mga kapatiran natin na nandito sa messenger. Tuloy-tuloy po tayo. Ano po? So, Old Testament homologeo. And also, if you are new to the term homologeo, meron din tayong video po niyan sa YouTube channel natin. Malalaman nyo ano ibig sabihin po niyan kung pupunta kayo sa ating channel at mapapag-aralan. Homologeo is two Greek word ho yan, homo and logos, or to be translated sa English is common knowledge. Binanggit po yan ni Apostle Paul sa Romans chapter 10 verse number 8. Ano po? Okay, sa Romans 10 verse number 8, lalaman ho natin na sinasabi po dito ni Apostle Paul sa kanyang sulat, but what said it, the word is nigh thee, even in thy mouth, that is in thy heart, that is the word of faith which we preach. So the word of faith, binanggit diyan sa verse 8 and verse 9, that if thou shalt confess, the Greek word there is homologeo. Ano po? So, pag sinabing homologeo, that is the common knowledge of the disciples then, which is the basis of salvation, or, sabi sa verse number 8, the word of faith. Ano po? Okay, kaya yan ang ating mapapag-aralan ngayong umaga. Sa Tagalog naman, datapwat, sabi sa verse number 8, sa Roma 10, versikulo 8, datapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso, sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Sabi diyan, ano po, sa Tagalog. So yan ang ating mapapag-aralan ngayong umaga. Ito pong verse number 3 hanggang verse number 6 ng Psalms. Dito makikita natin sa ating screen, ano po, 3 to 6. Ano po? At binanggit ho dyan sa verse number 4. Actually, may tanong ho dito sa verse number 3. Sino daw ang makakaakyat sa burol ng Panginoon? Pag sinabing burol ng Panginoon, the hill of the Lord, sabi yan sa verse number 3, that speaks particularly to His tabernacle, His temple in Jerusalem. Ano po? But, as we have studied last Sunday, wala pang templo noong kapanahunan ni David. Ano po? So ano yung binabanggit na templo po dito na pupuntahan ng mga recipient na tumanggap ng righteousness ng Panginoon? Sabi diyan, ano po? Sino po ito? Verse number 4. He that hath clean hands and pure heart. Kung sino daw ang mayroong malinis na kamay at dalisay na puso. Sabi diyan, yan ang makakaakyat sa templo ng Panginoon. Ano po? Sa kapanahunan natin, ang mga tunay na sumasamba daw sa Panginoon ay yung may mga malinis ang kamay at malinis ang mga puso. So, ibig sabihin, yan yung mga nakakilala na sa ating Panginoon. Ano po? Okay? Yan yung binabanggit ho dyan na makakaakyat sa templo ng Panginoon. Sabi po dyan. Ano po? Now, this is not salvation by good works. Bakit? Dahil if this is a salvation by good works,
Kasi sabi sa verse number 4, ang makakaakyat lang daw sa templo ng Panginoon ay yung may mga malinis na kamay at malinis ang puso. Wala namang tao na malinis ang kamay at malinis ang puso. Lahat yan nagkakasala. So, imposible. Imposibleng requirement ito. That means, God will not require an impossible requirement sa isang tao. Ano po? Useless na hihingin ng Panginoon sa tao, ano po, na hindi naman kayang gawin ng mga tao para makaakyat sa templo ng Panginoon. Useless po 'yon, ano po. So, ano ibig sabihin po nito? It means verse number 4 means a disposition of the heart. The disposition of the heart. Or synonymous dito sa Romans 10 verse number 8 na binabanggit ni Apostle Paul na salita ng pananampalataya na nakatago sa ating mga puso. Sabi diyan sa verse number 9. Ano po? Okay, so yan ang ating mapapag-aralan ngayon. Ano po? And as a result, dito po sa verse number 5, sabi po dito, itong mga tumanggap sa Panginoon, itong mga nakakilala ng Kanyang pangalan, itong mga may pananampalataya sa Panginoon, sabi po diyan sa verse number 4, they shall receive, verse number 5, the blessing from the Lord. Now, sabi na, pwede mo sabihin na itong blessing na ito, pwede mo sabihin material, physical, or any blessing. But specific po dito, sinabi ni David na ang blessing po nito is the righteousness from God of His salvation. Sabi po dyan. So yung mahalaga, this means this blessing is based upon His righteousness and it is the blessing of His salvation. Ano po? So, wag tayo magkakamali na ang blessing ng Panginoon dito is material. It is not material but it is the salvation from every turmoil or problem. Ano po? The righteousness from God, from the God of His salvation. Sabi po diyan, mga kapatid. Ano po? Pwede naman isingit diyan ng material blessing but that is not what the text is saying. Ano po? So, yan po yung background po nitong Old Testament homologeo. Ano po? Okay. So, take note ha. Sabi ni Apostle Paul, to be saved, you must have the word of faith. Sabi sa Romans 10:8. And that you must have this faith in you, not only in your mouth, but also in your heart. Sabi po diyan, ano po, sa Romans 10, verse number 9. Ano po. So, yan po yung Old Testament homologeo. So, tapos na tayo sa ating foundation. Pupunta tayo ngayon sa mga siyempre, kung ito ang ibig sabihin ng Psalm number 24, verse 3 to 6, if this is teaching New Testament homologeo, meron pong mga kwento, meron pong mga verses, maliban po dito, na sumusuporta sa ating kaalaman, sa prinsipyo na nakita natin ngayong umaga, mga kapatid. Dapat meron yan. Kasi kung wala, hindi katanggap-tanggap ang Old Testament homologeo na binabanggit po diyan, mga kapatid. Okay, so pupuntahan natin itong mga particular na kwento, ano po, in the Old Testament, para makita natin kung ano ang kumbaga supporting verses or stories from the Old Testament teaching Old Testament homologeo. Okay, so with your Bibles, puntahan natin ito. Dalawa lang po nito. And after that, we will go to the New Testament to confirm
Siyempre, dahil the Old Testament is in the New Testament revealed, and the New Testament is in the Old Testament concealed, para ma-establish natin itong katotohanan na binabanggit. Opo. Okay, so una, puntahan ho natin itong kwento ni Naaman. Naaman, itong sa 2 Kings chapter 5. Punta natin yung 2 Kings chapter 5. Chapter 5, asan na ba yun? 5 mo na ba ito? Yan, verse number 17. 17, asan na ba 17? Ayan. Si Naaman, ayan, si Naaman, kasi mahabang kwento ito, shortcut natin para pag-aralan pa natin yung isa. Si Naaman ay isang general ng King of Syria. Okay, so mababasa nyo dyan sa verse number 1. Hindi natin babasahin ng lahat. Sabi dyan, now Naaman, the captain of the host of the king of Syria. Ayan, sa verse number 1, ha? Okay. Naaman was a general sa king of Syria, a great man, an honorable man. Sabi dyan, ano po? But he is also mighty in valor. So hindi lang one-star general itong si Naaman. Okay? 5-star 'yan kung 5-star general, ano po. So makapangyarihan siya, honorable. Pag sinabing honorable diyan, with lahat ng sekta ng kanilang lipunan ay kilala po siya at mataas ang kanyang katungkulan, ano po, at dahil sa kanya nagkaroon ng tawag dito, independence ang Syria mula sa paligid ng mga tribes. Kasi sa kapanahunan po nila, lahat ng mga tribes doon sa Syria, particularly sa Turkey, ayan, hanggang sa taas, ano po, papuntang Iraq, ano po, ay because of Naaman, Syria has gained their independence, ano po. Dahil dito sa kanyang katatayuan na ito, kahit na honorable siya, meron siyang meron siyang karamdaman, meron siyang sakit, sabi dito. But he was a leper. Meron siyang malubhang sakit. Meron siyang nakakahawang sakit. Yung kanyang balat ay nagtutukla-tuklap, namumuti. Hindi lang hindi lang pigsa. Kasi isang parte lang sa pigsa, pero itong leprosy, buong balat ito ay kanyang inaatake. So magmula mukha hanggang sa talampakan, ang kanyang balat ay namumuti, nagbibitak-bitak, natutuklap-tuklap, leprosy. At pagka nahawakan mo yung nana sa kanyang sugat, mahahawa ka sa kanyang sakit. Sabi diyan ng mga doktor, ano po, leprosy. Naaman was a leper. Okay, so skip na natin 'yan. Nabalitaan niya na si Naaman may sakit. So nabalitaan ni Naaman na yung kanya kasing asawa, sa verse number 2, merong katulong, at yung katulong ng misis ni Naaman ay galing sa Israel, at alam niya sa Israel mayroong pong propeta doon na nagpapagaling ng sakit. So sinabi niya ito kay Naaman, at punta na natin ang verse number 17 na, ano po. Okay, para may skip natin, ano po. So sabi ng katulong ng misis ni Naaman, mayroon pong kaming propeta sa Israel na nagpapagaling ng sakit. So pumunta si Naaman, nagpaalam si Naaman sa kanyang hari,
At sabi ng hari ng Syria, o sige, bibigyan kita ng letter of recommendation sa hari ng Israel, tatanggapin ka doon, pupunta ka doon, at papagalingin ka, sabi ng kanyang hari. So dala-dala ni Haman yung letter of recommendation ng King of Syria. Pumunta si Naaman sa King of Israel para magpagamot. Nung natanggap ng King of Israel yung sulat ng King of Syria, nagalit yung King of Israel. Asan na ba ang verse yun? Okay. Nagalit yung King of Israel at ang sabi niya, sino ba ako? Sino ba ako? Sabi ng King of Israel, ako ba ay isang Diyos na nagbubuhay ng patay at nagpapagaling, sabi niya. So nagalit siya. Walang sabi tuloy ng King of Israel, walang iniisip na mabuti itong King of Syria ha. Gustong makipaglaban eh. Sabi niya, hinahamon yata ako, sabi ng King of Israel, Okay? Alam niya hindi ko kaya magpagaling eh, tapos papupuntahin niya si general niya na ketongin at papagilingin ko daw. Walang matinong isip itong King of Syria, sabi niya. Gusto siguro gera eh. Gera tayo kung gera, sabi niya. King of Israel. So ang kwento nga dito ay nagpunit ng damit. Ano ba? Saan ba ang verse yun? Nagpunit ng damit yung King of Israel. Sandali nga, makita natin. Saan na ba yun? Nagpunit ng damit yung King of Israel sa kanyang inis. Diba? Sabi dito. Ito sa verse number 7, di ba? Sa verse number 7. When the king of Israel read the letter, he rent his clothes and said, am I God to kill and to make alive, and this man that sent me to recover this man of his leprosy? Okay. Wala sabi niya dito, walang gustong gawin itong King of Syria kundi makipag-away sabi niya. I pray you that see how he seeketh a quarrel against me, sabi niya. So nabalitaan to ni Elisha na nagpunit ng damit itong King of Israel sa inis niya. Okay, so sabi ni Elisha, papuntahin mo sa akin at papagalingin ko, sabi ni Elisha. Okay, so dito na tayo sa verse number 17, mga kapatid, Okay, so anong sabi dito? Sinunod niya yung, by the way, sinunod ni Naaman kasi ang sabi ni Elisha, mapapagaling ka lang sa iyong sakit kung ikaw ay maliligo sa ilog. Sa ilog Jordan, sabi yan, sa verse number 14, di ba? Sa verse 14, ayan. Then he went down, dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the prophet Elisha. Bago dyan, nung nakausap ni Naaman itong si Elisha, pagdating ni Naaman sa bahay ni Elisha, hindi siya hinarap. So sabi ni Elisha, sino ba yung kumakatok niya? Katok ng katok, mayroon akong ginagawa. Alam niya, nangiistorbo. So inutusan niya yung kanyang katulong ni Elisha, si Gehazi. Tingnan mo nga yung kumakatok doon. So sabi niya, nandito po si General Naaman, napadala ng King of Syria. Magpapagamot daw. Sabi ni Gehazi. Sabi ni Elisha, sige, para mapagaling siya, sabihin mo maligo sa ilog. Maligo sa ilog ng 7 beses. Sabi diyan, Yan sa verse number 14. Nakita natin. So, para mapagaling siya. Okay. So, ang sabi ni Naaman, ang bihira ba namang propeta na yan? Ano ba namang pamamaraan ng pagpapagaling? Pinapaligo ako sa ilog ng 7 beses. Ang dumi-dumi ng Jordan River, sabi niya, nandun lahat ng mga dumi. Nandun lahat tumatakbo ang mga kanal sa Israel, doon pumupunta. Kaya ang sabi niya dito, asan na ba 'yon?
Ha? Ayan, sabi niya dito sa verse number 12, marami namang ilog doon sa Syria na mas malinis. Mas malinis kaysa sa Jordan River. Bakit dito ako paliliguin sa Jordan River na pagkadumi-dumi, na puro tain ng mga hayop at saka dumi ng mga tao na umaagos diyan? Ba't doon ako pinapalubog? Sabi niya, ano po. So sabi ng kanyang katulong, ay, kung susubukan mo, wala namang mawawala, baka gumaling ka nga. Sabi doon, ano po. Okay, so nung ginawa ni Naaman yon, napagaling na nga siya, gumaling siya sa kanyang leprosy, at dito na tayo sa verse number 17, ang sabi niya dito, and Naaman said, sa verse number 17, then dito sa verse number, asan na ba yon? Okay, nung napagaling na siya, bumalik si Naaman kay Elisha para magpasalamat. Ano po? Para magpasalamat. Ha? Okay. Verse 15. Bumalik si Naaman kay Elisha para magpasalamat. Ano po? Okay, para magpasalamat. Oho. Pero tingnan niyo ito, sabi po dito, ano po? Okay? Si Naaman ay hentil. He was a Gentile general, an enemy of Israel. Ano po? Northern part ng Israel, Syria, yan, nandun sila, ano po. So, as a Gentile, they are not the chosen people of God. Pero dito makikita natin na these Syrians, as a Gentile nation, they received blessing from the Lord. Ano po? Maganda. Yan ay mahalagang prinsipyo na papag-aralan natin kasi may mga nagtuturo, they are misinterpreting a certain doctrine without consulting to the Old Testament. Ano po? The Old Testament context of a New Testament doctrine. Ano po? Yan po ay mistake. It was a mistake done during the time of Augustine, a bishop of the city of Hippo or Algeria sa kapanahunan natin ngayon, in reply to the statement of Pelagius. Ano po? So they misinterpreted the doctrine of the New Testament without consulting to the its Old Testament context. Ano po? Mahalaga po ito. So ito pong Gentile nation named Syria, sa katauhan ni General Naaman, they received a blessing from the Lord, although they were not elected. Okay, they are not the chosen people of God, and yet they have received salvation from the Lord. So dito makikita ho natin that the doctrine of election is not to be isolated from its Old Testament context. Kasi pagka yan ang ginawa mo, you will have a false doctrine. Ano po? And by the way, ito pong doctrine ng monergism and synergism ni Pelagius at saka ni Agustin, rooted upon the principle of anti-Semitism. Kung papag-aralan nyo ng maayos, ano po. Okay, so such doctrine were detached from their Old Testament context. Ang context niyan ay ito po, halimbawa po dito, ano po. Itong Gentile convert na ito, itong Gentile nation ng Syria, okay, they are not elected by the Lord and yet they receive blessing and salvation. Makikita natin dito, ano po. So,
Naaman returned to Elisha with all his company. Sabi po diyan, ano po? At anong sabi ni Elisha po dito? Sabi ni Naaman. Ito yung declaration niya. Ano po? Ito ay declaration ng Gentile. Ito ay declaration ng unelected Gentile that received salvation from the Lord. Sabi niya, "Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel." Sabi niya. No. Now, ang background po nito, ang mga Syrians ay, ang kanilang custom is ugaritic. Okay, they are worshiping a false deity. Ang kanilang pangalan ng dinodiyos ay, asan na ba 'yon? Dali, hanapin natin dito. Saan na ba ito? Ito sa verse number 18. Sabi diyan, di ba? Ang kanilang dinodiyos ay si Rimmon. Ayan. A deity of Syria, a Syrian deity. They are ugaritic. Ito, si Rimmon ang kanilang dinodiyos. Sabi diyan, so Rimmon, when I bow down myself unto the house of Rimmon. Ayan. Sabi ni, punta natin mamaya ni Naaman. So, balik tayo doon. So ano ang unang declaration ng unelected Gentile and yet believed? Naaman believed although they were not elected. Okay? "Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing from thy servant." So yan ang unang declaration niya, ha? Unang declaration ni Naaman. Although they were not elected, and yet they have received knowledge about the Lord, that the Lord, the God of Israel, is the God of all the earth. Sabi niya, ano po? Okay, basic foundation yan ng salvation. Malalaman natin po yan maya-maya, mga kapatid. Ano po? So, ang sabi niya dito, bilang pasasalamat, sabi ni Naaman, bibigyan kita ng pera bilang kabayaran sa pagpapagaling mo sa akin. Kasi nalaman ko na ang Diyos ng Israel ay totoong Diyos. Wala ng ibang Diyos, sabi niya. Ang sabi ni Elisha sa verse 16, ay hindi pwede. Hindi ako tumatanggap ng bayad. Sabi yan, ano po, sa verse 16. Okay? Sa verse 16. And then, ang sabi ni Naaman, kung hindi ka tumatanggap ng bayad sa pagpapagaling mo sa akin, meron akong isang request. Sabi niya. Take note, ha? Sa verse 15, nalaman ni Naaman na yung Diyos ng Israel ay totoong Diyos. Okay? Yan ay unang element ng gospel, mga kapatid, doon po sa Romans chapter 10. Ano po? The first element of the gospel is the deity of the Lord Jesus Christ. Ano po? His deity. So, yan. Number one element of the gospel, Naaman believed in the God of Israel. Number two, believing although they were not elected. Number two, sa verse number 17, tingnan ho natin. Sabi dito ni Naaman, kung hindi mo tatanggapin yung bayad ko sa pagpapagaling mo, sabi niya, meron akong isang request. Sabi niya, ano po? I pray thee, be given to thy servant 2 mules of burdens earth. Pwede mo ba akong bigyan ng 2 sako ng lupa galing sa Israel? Sabi ni Naaman, di ba? O sandali, di ba? Parang magulo, di ba? Sabi ni Elisha, hindi ako nagpapabayad sa pagpapagaling sa iyo. Sabi ni Naaman, o sige, kung ayaw mo magpabayad, pwede ba akong kumuha ng lupa dito sa Israel? 2 sako lamang, sabi niya. Para saan yung 2 sako na lupa na dadalhin ni Naaman mula sa Israel papunta sa Syria? Sinagot dito sa verse 17, for thy servant will henceforth neither burnt offering nor sacrifice unto other gods. Ano sabi
Sabi ni Naaman, alam ko na yung Diyos ng Israel ay totoong Diyos, sabi sa verse 15. Pangalawa, sabi niya sa verse 17, hindi na ako sasamba o mag-aalay ng mga sakripisyo sa ibang Diyos. Sabi niya, ano po? Hindi na ako mag-aalay ng ibang ng sakripisyo kay Rimon. Sabi niya dito kasi ang deity ng Syria is Rimon, sabi sa verse 18. Okay? Hindi na ako, ito yung katunayan mga kapatid, ano po, na ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon, ano po. Hindi na daw siya sasamba sa ibang Diyos maliban kay Yahweh, sabi diyan sa verse 17. Maliban sa totoong Diyos. Okay? Pangalawa po 'yan, ano po, na sinabi niya. Bigyan mo ako ng 2 sakong lupa para gagawin kong altar. 'Yun ang ibig sabihin ni Naaman. Pagdating ko sa Syria, gagawa ako ng altar na galing sa lupa ng Israel at doon ako mananambahan sa totoong Diyos ng Israel, sabi diyan sa 17. So tingnan niyo mga kapatid, noon si Naaman sumasamba kay Rimon, nung nakilala niya ang Diyos ng Israel, hindi na siya sumamba sa Diyos-Diyosan na si Rimon, kundi sa Diyos ng tagabansang Israel. Nakakilala siya sa Panginoon. Ano po? Dahil yung sakit niya, hindi kayang pagalingin ni Rimon. Ang totoong Diyos lang ang may kakayahan magpagaling ng anumang sakit. Yan ang nalaman ni Naaman. Ano po? So, bigyan mo ako ng 2 sakong lupa at pag-uwi ko sa Syria, dahil hindi ko maiiwasan yun, uuwi ako doon dahil doon ang bahay ko, nandoon ang trabaho ko, ako ang high-ranking general ng King of Syria, babalik ako doon, maglilingkod ako doon. Pero, pag sumasamba yung aking hari sa templo ni Rimon, ako ay napapaluhod din, sabi niya. Di ba? Ako ay napapaluhod din. Sabi ni Naaman. Ito yung pangatlo, mga kapatid. Ito yung pangatlong dahilan, ito yung pangatlong reason bakit si Naaman, though Syria ay Gentile, non-elect, hindi siya elected, but naniwala sa Panginoon. Pangatlong reason, ano po? Dito, sabi niya, ano po? Verse number 18. Pagbalik ko sa Syria, kasama ko na naman yung aking hari at pumupunta kami sa templo ni Rimon at sumasamba rin yung aking hari kay Rimon, hindi ko maiiwasan na sasamba rin kay Rimon at luluhod din ako, sabi niya. Dahil matanda na yung aking hari, inaalalayan ko sa pagluhod niya at sa paglumuhod siya, siyempre luluhod din ako. Pagtayo niya, siyempre tatayo din ako, sabi ni Naaman. Yun ba ay patatawarin ba ako ng Panginoon? Sabi niya. Tingnan niyo ha, aware na si Naaman na yung kanyang ginagawa noon masama. At aware na rin siya na gusto niyang sumamba sa Panginoon na totoong Diyos. Ayan, number 2. Pero pinakamahalaga dito mga kapatid sa verse 18, ano po? Pag ako ay sumasamba sa maling Diyos na si Rimon, nagkakasala ako, sabi niya. Nalaman niya na ito ay isa ng pagkakasala. Pero subalit, sabi ni Naaman, pag nagkasala ako, tingnan niyo ha, ito yung pangatlong dahilan, ano po? Although non-elect but believing. Pag nagkasala ba ako, papatawarin ako ng Panginoong Diyos, sabi niya. Kasi masama yung sumasamba sa Diyos-Diyosan eh. Kapag sumamba ulit ako, patatawarin ba ako ng Panginoon, sabi niya. Okay? Ito, tanong niya sa verse 18. Ano ang sagot ni Elisha? Ang sagot ba ni Elisha? Nako, lagot ka. Ikaw ay pumasok doon sa templo ng mga Diyos-Diyosan, ikaw ay paluhod-luhod pa.
Alam mo nang ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nakilala mo na ang totoong Diyos sa verse 16 eh. Bakit bumalik ka pa doon at lumuluhod-luhod ka? Lako, lagot ka, pupunta ka sa impyerno. Yun ba sabi ni Elisha? Yun ba sabi ni Elisha? Naaman, although they were not elected, and yet they believed. Okay. Verse 19, anong sagot ni Elisha? Verse 19, ayan. And he said unto him, Go in peace. So he departed from him a little way. Ano ibig sabihin po nito? Ang sabi ni Elisha, Shalom. Okay? Ang tanong ni Naaman, patatawarin ba ako ng Panginoon na nakilala ko sa Israel na nagpagaling sa akin pag ako ay lumuhod sa Diyos-Diyosan? Patawarin ba ako ng Panginoon? Sabi ni Elisha, Shalom, go in peace. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung pagkakasala mo, pagkatapos mong makilala ang Panginoon na totoo, ay napatawad na ng Panginoon. You are now in peace. Sabi po diyan, ano po. Kaya bumalik tayo doon sa pagbumalik tayo po doon sa ating Psalm number 24. Tingnan niyo po ano po. Sa Psalm number 24, ano ba ang nalaman natin dong criteria ng mga umaakyat sa templo ng Panginoon? Sabi po dito, okay? Who shall ascend into the hill of the Lord? Who shall stand in His holy place? Pag nakilala mo na ang Panginoon, siya ang tagapagligtas mo, okay, magkakaroon ka ng verse number 4, ito yung ating disposition. Ano po? Hindi po ito yung verse 4, sabi diyan, He that hath clean hands and pure heart, hindi po yan yung criteria ng salvation. This is a disposition. Nalaman natin kanina that God will not require an impossible requirement sa mga tao na hindi natin kayang gawin. Ano po? Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng kautusan na hindi natin kayang gawin. Ito, imposible magawa natin ang verse number 4. Clean hands, pure heart, para makaakyat sa templo ng Panginoon. Okay. So yan. Sabi ni, balik tayo kay Naaman, sabi ni Naaman, patatawarin ba ako ng Diyos? Sabi ni Elisha, Shalom. Patatawarin ka ng Panginoon. So tatlo mga kapatid, tatlong reason po ito na nakita natin, Naaman has the desire to build the house of the Lord, an altar of the Lord, sabi sa verse 17. Pagbalik ko kasi sa bahay ko sa Syria, hindi na ako sasamba sa ibang Diyos, sabi niya. Okay? Verse 17. Verse 18, sabi niya, patatawarin ba ako ng Panginoon? Sabi niya, so patatawarin siya, Shalom, sabi ni Elisha. Ano po? Pangatlo, lahat ng mga nakakilala sa Panginoon shall have peace. Sabi diyan, di ba? Ano sabi doon sa ni Apostle Paul, remind natin ng bawat isa dito po sa book of Romans chapter, saan na ba 'yon? Chapter 5. Okay, ano sabi po dito? Verse number 1. Therefore, being justified by faith, we have shalom with Yahweh through our Lord Jesus Christ. Sabi po diyan mga kapatid, ano po? Okay. So sabi ni Elisha, go in peace. Shalom, umuwi ka. Umuwi ka na. Kumuha ka ng 2 sakong lupa sa Israel. Pagbalik mo sa bahay mo sa Syria, gagawa ka ng altar at doon ka manambahan sa Panginoon. Sabi po diyan. Okay, so yan. Yan ang buhay ni Naaman. Believing although they were not elected. Okay. Second ano po tayo? Second story. Second story po tayo. Quickly, second story, punta po tayo sa, hindi lang si Naaman, ano po?
Hindi lang si Naaman, but if we go to 1 Kings chapter 17, 1 Kings 17, another story po dito, verse number 8. Sa verse number 8, ano po? Sa verse number 8, hanggang verse, mahaba ito, hanggang verse number 16, nagkaroon, ang ano po dito, sa kapanahonan ni Elijah, nagkaroon ng famine sa Israel, sa Northern Kingdom, ng 3 years. At sabi ng Panginoon kay Elisha, hindi na si Elisha, I'm sorry, si Elijah, sabi ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka doon sa, sabi ng Panginoon na wala na akong makain, wala na akong mainom, famine ng 3 years. Saan ako kukuha ng pagkain ko? Sabi niya, pumunta ka doon sa Sarifat. Sabi ng Panginoon, at ayan, the word of the Lord, verse number 8, came unto Elijah and says, arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon. Now, Sidon ay another place na teritoryo ng Syria. Okay? Syria is a Gentile nation. They are not chosen by the Lord. So ito, pinapakita sa atin ng Panginoon sa Old Testament, although they are not elected, but they receive the blessing of salvation. Ito pong itong widow ng Sarephath, belongeth to Sidon. Pumunta ka doon, sabi ng Panginoon kay Elijah, at doon ka kakain. Okay, so pagdating ni Elijah doon, sabi niya sa widow na nagpupulot ng mga panggatong na kahoy, at sabi niya, gutom na ako sa paglalakbay ko, bigyan mo ako ng pagkain. Sabi nila, ano po. Kasi custom doon sa Middle East, kahit ikaw ay kahit ikaw ay hindi nila kilala, basta malayo paglalakbay mo, papakainin ka at papakainin. Okay? So sabi naman ni Elijah sa babae, bigyan mo nga ako ng cake, sabi diyan sa verse 12, di ba? Okay. Sa lahat ng hingin ni Elijah, cake ang pinili niya, ano ho. Bigyan mo ako ng cake at isang sandok na pagkain at saka lagyan mo ng olive oil, sabi diyan, ano. Okay. So yan ang tignan niyo ha, ito ay famine, taghirap, walang mabili, walang tinda. Meron silang pambili, wala silang mabibili. Okay, so sabi ni Elijah, bigyan mo nga ako ng cake, tinapay, at saka lagyan mo ng olive oil. Sabi niya sa verse number 12. Okay, so ano reaction siguro ng babae dito? Sabi siguro ng babae, pambihira naman ang tong propeta na ito na wala na nga kaming makain, wala na kaming mabili, tapos hihingin ka pa ng pagkain, sabi niya. Ito nga, nagpupulot na ako ng panggatong at kakain na kami ng huling hapunan namin, sabi niya sa verse 13, at mamamatay na kami, kasama ko yung aking anak, sabi diyan sa verse 13. Okay. Pero ang sabi ni Elijah, tingnan niyo ha, fear not. Okay, tingnan niyo ha, itong widow na ito yung widow na second grade widow. Going to third grade widow. Okay? Kasi ang mga widow sa Middle East ay 3 klase. Ano po? Ako sabi ni Apostle Paul, merong mga young widow, ito yung mga kababaihan na namatayan ng asawa, pero bata pa sila, pwede pa sila mag-asawa. Yan, yung mga young widow. Pangalawa, yung mga widow. Ito yung mga namatayan ng asawa, pero may mga kamag-anak pa na tutulong sa kanila. At pangatlo, sabi ni Apostle Paul, yung mga widow indeed. Ito yung third grade, ano po? Widow indeed. Ito yung mga babae na wala ng asawa, wala ng kamag-anak, miski isa. Wala ng tutulong.
widow indeed. Yan ang dapat suportahan ng church, ng mga iglesia, sabi ni Apostle Paul. Ano po? Isang ministeryo ng iglesia ng Panginoon sa Acts, di ba? Ay papakainin ang mga miyembro ng iglesia na wala ng kamag-anak na tutulong sa kanila. Ang simbahan dapat ang magpapakain sa kanila. O ganoon din dito si Elijah, pumunta siya doon sa widow ng Zarephath, Zidon, sabi po diyan sa verse number 9, a Gentile nation, a nation not chosen by the Lord, and yet itong widow of Zarephath sa verse number 15, sumunod siya, di ba? And she went and did according to the saying of Elijah. Naniwala siya sa sabi ni Elijah na hindi sila magugutom. Sabi niyang babae kasi, pupulot na ako ng mga tuyong sanga para panluto sa huling hapunan namin ng aking anak at mamamatay na kami. Sabi niya, ano po. Pero sabi ni Elijah, hindi kayo magugutom hanggat hindi umulan, sabi niya, ano po. Okay? So, sabihin natin, 3 taon silang hindi hindi nagutuman. Kahit taggutom noon, si Elijah at saka itong mga widow at saka yung kanyang anak, nakakain sila na bundat. Okay, hindi sila nagutuman. Ano po. At sabi ni Elijah yon. So, verse 15, she, the widow, went and did according to the saying of Elijah. Ano ibig sabihin po nito? Naniwala siya. Naniwala siya. Doon sa sabi ni Elijah, na sumunod ka lang sa Panginoon, sabi, naniwala siya. Okay, naniwala siya, believing, although not elected. At pagdating sa verse 24, ang sabi ng babae, and the woman said to Elijah, tignan natin ha, now this I know. Okay? Katulad din ni Naaman, di ba? Anong sabi ni Naaman? Ngayon ay alam ko na ang Diyos ng Israel ay totoong Diyos. The first element of the gospel. Now I know that there is no God beside the God of Israel. That is the first element of the gospel, the deity of the Lord Jesus Christ. Now this I know, sabi din ng widow of Zarephath, that thou art the man of God and the word of the Lord in thy mouth. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po. Okay? So, pareho po si Naaman at saka itong widow, nalaman nila ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahero at naniwala po sila. At pwede natin sabihin, ligtas po sila, tumanggap sila sa Panginoon, ano po. Okay? Because they believed, ano po. Now, yan po yung confirmation ng Psalm number 24, ano po, in the Old Testament. Pero tignan natin, meron ba itong katapat sa New Testament? Dahil dapat may katapat po ito sa New Testament. Di ba? At surprisingly, sa Luke chapter 4, pakinggan natin yung kapag ikaw ay hindi pa naniniwala sa sinasabi na pag-aralan po natin na believing though not elected, kapag questionable pa yan sa kaisipan po natin, although nalaman na natin yung kwento sa Old Testament, ito, puntahan natin yung sinabi ng Panginoon. Kasi pagka hindi ka paniniwala dito, hindi ka naniniwala sa salita ng Panginoon. Luke chapter 4, verse number 16. Tingnan niyo po, ano po. Ito tingnan natin. Okay, now he came to Nazareth where he had been brought up. Ang Panginoon pumunta sa Nazareth at ang kanyang custom, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read
And they're delivered unto him. Sa verse 17, pumunta ng Panginoon sa synagogue ng Sabado. Nag-Bible reading po sila sa book of Isaiah sa verse 17. At kinote ng Panginoon itong Isaiah sa verse number 18. And then, isinarado na, he closed the book. Okay? That means yung portion ng prophet Isaiah. Okay? And ipinaliwanag niya yung scripture. Okay. And then, ang mga tao na nakakinig sa kanya, ganito ang sabi po nila. Ano po? So tingnan niyo po, ibang setting na po nito. Po. Ibang setting na ho ito. Pumunta ang Panginoon sa bansang Israel, chosen people of God, at nagkaroon sila ng Bible study, at hindi sila naniwala sa Panginoon dahil ang sabi nila, tingnan niyo po, ito sa verse number 22. Okay? O tingnan niyo, saan ba galing ang kaalaman ng taong ito? Hindi ba ito yung anak ni Joseph? Sabi po dito, ano po? Okay? And sabi po dyan, ano po, yung mga tao, yung mga chosen people, they doubted His words. Okay? Pinagdudahan po nila yung salita ng Panginoon. Hindi sila naniniwala. And then, pagdating sa verse number 25, tingnan nyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, meron akong sasabihin sa inyong katotohanan. Sabi niya, ano? Anong katotohanan po ito? Kasi yung mga tao, hindi naniniwala sa salita ng Panginoon dito, although they were elected. They did not believe, although they were elected. In contrast sa Old Testament ni Naaman sa yung widow of Zarephath, they were believing, although not elected. Dito sa New Testament, although they are elected and yet they do not believe. In contrast, I tell you the truth. Ito, meron akong sasabihin sa iyong katotohanan, sabi ng Panginoon sa verse number 25. Many widows were in Israel in the days of Elijah. O ito na yun, napag-aralan natin kanina sa Old Testament. Ano po? Okay? Ayan. But none of them was Elias sent, save unto Zarephath, the city of Sidon, a woman that was a widow. Okay? So ito yung foundational statement ng Panginoon na katotohanan. Meron akong katotohanan sinasabi, sabi ng Panginoon. Alam niyo ba yung kwento ng widow ng Zarephath? Okay? Ang daming mga widow sa bansang Israel, pero hindi ipinadala ng Panginoon sa kanila, kundi itong widow sa mga Gentiles. Sabi niya, di ba? Pangalawa, ito naman sa verse 27, and many lepers in Israel at the time of Elijah the prophet, but none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian. Ayan. Okay, so yung napag-aralan natin in the Old Testament, confirmed pala ng Panginoon dito sa book of Luke na although they were not elected and yet they believe. In contrast po dito sa New Testament, the Lord Jesus Christ was speaking to a chosen people and yet they are not believing. They are not believing dahil, tingnan nyo sa verse 28. Tingnan nyo ha, anong reaction ng mga chosen people sa katotohanan na sinabi ng Panginoon? And all they in the synagogue, when they heard these things, they were filled with wrath. Nagalit sila. Ano ang kinagalit nila? Kasi, sinasabi ng Panginoon dito,
Yung Old Testament si Naaman at saka si widow, they are not elected and yet they believe. Pero dito sa New Testament, the nation of Israel or in the person of ditong the synagogue, sabi na binabanggit po dito, they were chosen and yet they did not believe. So sinasabi ng mga bansang Israel dito, ng mga nasa synagogue, ay, kinokontra mo yung doctrine of election. Sabi nila, di ba? They were filled with wrath. They were filled with wrath. Common denominator po yan kapag nakipag-usap ka sa mga Armenians or electionists, lalo na sa mga hyper. Kapag pinapaliwanag mo ang Bible sa kanila, nagagalit sila. Okay? Hindi nila kayang ipaliwanag bakit. At hindi lang nagalit yung mga bansang Israel po dito sa verse number 29. Nung natapos yung Bible study nila, okay? Ano sabi dito? Dinala nila ang Panginoon doon sa bangin at gusto nilang ihulog sa bangin. Verse 29. Take note, ito yung mga chosen people and yet they did not believe the truth na sinasabi ng Panginoon po dito, mga kapatid. Okay. So, alam na po natin, itong may counterpart po dito, mga kapatid. May counterpart yan sa huwag natin puntahan yung iba dahil makulang na tayo sa panahon. May counterpart po ang Luke chapter 4 sa Matthew 13, 53 to 58, the same story. At saka sa Mark chapter 6, chapter 6 verse 1 to 6, the same story about itong Naaman and the widow of Zarephath na kinilala ng Panginoon. Ano po? Sa pagtatapos po natin, tingnan niyo mga kapatid, kinilala ng Panginoon, the Lord Jesus Christ recognized the widow and Naaman, although they were Gentiles, unelected, and yet they believe. In contrast dito sa New Testament, the Lord Jesus Christ was speaking to the chosen people and yet unbelieving. So, ano ang patutunguhan po natin? Ano ang paniniwalaan natin? Yung bang set of doctrines that were concocted by Augustine and Pelagius, o ang sinasabi ng Panginoon na katotohanan? Take note, ito po ay recognition ng Panginoon, mga kapatid. Opo, na ang paniniwala natin sa Panginoon, ano po, okay, is first and foremost basis of our salvation, mga kapatid. Wala nang ibang basis ng ating kaligtasan kundi ito pong homologeo na napag-aralan po natin, ang paniniwala natin sa Panginoon. So, both the Naaman of Syria and widow of Zarephath were recognized by the Lord. Sabi diyan sa verse number 25, I tell you the truth, the widow in Israel and at saka si Naaman, ano po, of Syria, sa verse number 27, ano po. Kinilala ng Panginoon yung pananampalataya nila kahit hindi sila elected, and yet they believe. In contrast po dito sa synagogue, sa nation of Israel, they were elected and yet they did not believe. So, alam na natin dapat ano ibig sabihin ng pag-aaral po natin nito, mga kapatid. The doctrine of election is beautiful if it is not detached or be taken out from its Old Testament context. Opo. Okay, if we really believe that
that the Old Testament is in the New Testament revealed and the New Testament is in the Old Testament concealed, paniwala natin sinasabi ng Panginoon dito. He recognized the veracity of the faith of Naaman and the widow of Zarephath, that they were taken into God's kingdom. Take note ha, itong si Naaman, meron siyang ginawa pagkatapos siyang maniwala sa Panginoon, pinatunayan niya yung kanyang paniniwala, nagdala siya ng 2 sakong lupa, dinala sa Syria, ginawa niyang altar, at doon siya sumasamba sa Panginoon. Although they were not chosen that way. So ano ibig sabihin po nito? Going back dito po sa Psalm number 24. Sa pagtatapos natin, nasa na ba yung Psalm number 24, di ba? Nasabi po dito, He who shall ascend to the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? Sino daw mga yon? Sino daw yung mga pupunta sa langit? Sa verse number 4, yung may mga malinis ang kamay at malinis ang puso. Paano nilinis ng Panginoon ang mga kamay at puso po natin? Dahil sa paniniwala po natin sa Kanya, mga kapatid. Ano po? Again, faith on the Lord Jesus Christ. Ano po? Yan po yung word of faith. We believe na siya ay Diyos and that He died, was buried, and He rose again according sa scriptures. Nababasa natin ho yan sa 1 Corinthians 15 and Romans chapter 10, Romans chapter 1, verse 1 to 3. Ang dami po niyan, mga kapatid. Ano po? Okay? So, nalaman po natin na the Messiah recognized the veracity ng pananampalataya ni Naaman and the widow, although they were not chosen. Ano po? Election is beautiful if it was not detached from its original context, mga kapatid. Ano po? Yan po ang pag-aaral po natin ngayong umaga pagdating sa Old Testament homologeo. He that hath clean hands and pure hearts shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of His salvation. Salamat po. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na pag-aaral natin. May God richly bless you.